Ang paglilingkod sa bayan ay magandang hangarin yan. Pero kapag nanghingi ka o nagpabayad ka, ibang usapan yan. Dahil yan, hindi yan paglilingkod sa bayan, kundi kumikitang kabuhayan. So, ito na nga po, no? Pag-usapan natin itong isang vlogger na si Pyra Lucas, no? Kung saan ay ang dami niyang binabanatang mga politiko. Ang nakapagtataka, bakit mga politiko ng taga-Tarlac hindi na kanyang lugar kung saan siya galing. Ito ay isang Kapampangan si Pyra Lucas, no? It sounds like pera look as, meaning mukhang pera. Di ba? Pera Lucas. Look as. So, ibig sabihin, mukhang pera talaga itong tao na to, no? Unang-una nga po dyan, no? Kaya po nasabi mo asyang pera dahil meron isa pong OFW na nagtatrabaho sa Taiwan na umuwi rin sa Pilipinas upang ayusin ang kanyang lupain na kung saan ay may problema siya. At nakilala nga niya itong si Pyra Lucas dahil meron taong nagsabi sa kanya na ito dapat niyang lapitan. At ito na nga po, nung nakakausap niya na si Pyra Lucas, ay ito na ang naging usapan nila. Nanghingi ito ng 80,000 pesos para daw mapaayos ang kanyang lupa at matulungan siya. But the moment na nakapagbigay itong tao na to, isang OFW, ay nagbigay ito ng 80,000 pesos. So after that, wala na. Hindi siya natulungan, hindi rin naibalik ang kanyang pera. Kaya ang ginawa nitong OFW, ipinabitag sa Ben Tulpo, no? So ipabitag mo with Ben Tulpo, no? Yun nga po, no? At ito nga po ang kanya lang naging matinding issue regarding kito kay Pyra Lucas, no? Dahil sa panghingi ng pera sa mga taong kanyang gusto raw tulungan pero hindi naman tinulungan. So anong tawag doon? 'Di ba? Panggoyo, 'di ba? So iyan ay malinaw na kumikitang kabuhayan, hindi isang lingkod bayan. Dahil hindi yan lingkod bayan, no? Pakialala ko lang sa iyo, no? Hindi yan paglilingkod bayan, kundi kumikitang kabuhayan yan. Kaya pala ang ganda mo na ngayon, ha? So ito na nga po, no? Beside that, itong si Pyra Lucas ay dati na ay isa pa dating member ng BACC o ito yung Violence Against Crime and Corruption, na kung saan siya ay tinanggal dahil merong akusasyon sa kanya na isang mag-asawa na hinihingi ang tulong ni Pyra Lucas para matulungan sila sa kaso ng kanyang anak at mapabilis ang kaso sa DOJ. Ang nangyari, hiningan ni piniresyo na ni Pyra Lucas ng 2.2 million pesos ang mag-asawa. Pero 1.2 million lamang po ang naibigay ng mag-asawa, pero ito ay parte-parte, installment basis, no? 3 beses siyang nabayaran na umabot ng 1.2 million pesos. Pero ang nangyari, hindi rin natulungan yung mag-asawa at hindi rin naibalik ang kanyang pera. Kaya naman itong BACC ay sinipa itong si Pyra Lucas dahil sa napahiya ang ahensya ng BACC dahil sa kagawa nitong si Pyra Lucas. Kaya naman to si Pyra Lucas nagsarili ng grupo, nagtatag ng grupo na UPAC, no? O kung ano man yung UPAC, upaan na natin to, no? So ito na natin pag-uupak. Ito na. Ang nangyari, inuupaan naman niya mga politiko ng mga taga-Tarlac. Itong mag-asawang Rivera, si Kong at saka itong Vice Mayor na si Evelyn Rivera. At isa ring mayor pa ng Kapas, ng Banban, ang tinitira, ng Kapas, ng Lapas. Pero talagang kanyang concentration ay talaga sa tirahin ang mga taga-Tarlac. So, maliwanag na yan ay isa lamang pong paandar nitong Pyra Lucas, no? Sinasabi niya takot daw sa kanya ang mga politiko, marami raw takot sa kanya, kaya inuupakan niya. Pero ang totoo, kumikitang kabuhayan lamang po yan. Dahil nung panahon ni Alice Go na siya ang mayor, itong si Pyra Lucas ay napatahimik, hindi kinanti si Alice Go, kung saan ito ay isa sa mga protector ng may-ari ng Pogo diyan sa may Bamban Tarlac, hanggang sa nagkaroon nila ng sentensya itong si Alice Go ng lifetime imprisonment, no? At yan po, no, maliwanag na si Pyra Lucas ay para lamang sa pera dahil
during the time of Alice Goo, malamang ito ay nabubusalan ng pera ni Alice Goo dahil ni minsan hindi niya ito tinira. Yun lamang po, no? Isa pong panloloko sa mga tao na ating mga kabayan. Itong ginagawa ni Parulos na sinasabing na siya ay isang self-confessed anti-corruption, pero ang totoo, isa siya sa mga corrupt na tao, no, dahil sa kanyang pangingikil, no, pangingikil ng pwede natin sabihin pangingikil yan, no, or extortion, dahil titirahin niya yung politiko, sasabihin niya yung mga yung mga ginagawang kasamaan, pero para mapatahimik siya, nabubusalan siya ng pera. Pero kapag hindi mo binasalan, tuloy-tuloy yung kanyang pagpuputak. Kaya sa'yo, para Lucas, tigilan mo na yung ginagawa mo dahil ikaw rin naman ang mapapasama sa ginagawa mo. Kung talagang lingkod bayan ka, huwag kang tatanggap ng pera. Tulad nga sinasabi ni Ben Tulfo, no? Magtanong ka sa abogado, nagtanong ka sa accountant, o sino man na pwede mong pagtanungan para maging maayos ang iyong ginagawa. Hindi yung merong bahid ng korupsyon. Ikaw isa sa mga korap pero ba't di mo ilantad yung sarili mo? Yun lamang po, no?